Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liraga. Ito po ang aking daily devotion. Gaano katagal ang walang hanggan? Na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotion. Ang Bible verse po ngayong araw ay galing sa Psalm chapter 9 verse 2. Sabi po ay, "Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God." Um, ang topic po ngayong araw is tungkol po sa eternity. Kapag narinig natin ang salitang eternity o walang hanggan ay parang ang hirap comprehend. Kasi tayo, sanay tayo sa mga bagay na may simula at may katapusan. Um, Umpisa ng school year, deadline ng projects, oras ng klase, o kahit yung battery life ng phone natin is may hangganan. Pero si God, iba siya. Sabi nga sa Psalm chapter 90 verse 2, "From everlasting to everlasting, thou art God." Sa madaling salita ay bago pa man likhain ang mundo, bago pa tayo mamuhay, um, nandoon na siya. At kahit matapos ang lahat ay siya pa rin ang Diyos. Ang first teaching ngayong araw is, God is eternal and therefore unchanging. Um, alam, alam mo ba na dahil eternal si Lord ay hindi siya nagbabago? Hindi siya tulad ng panahon na paiba-iba. Minsan maaraw, minsan maulan, at hindi rin siya tulad ng mood natin na minsan okay, minsan hindi. Si God is constant. Siya yung Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Yung pagmamahal niya noon ay ganun pa rin hanggang ngayon. Yung mga promise niya dati still valid, hindi napapasok. Kahit anong pagbabago pa ang maranasan natin sa buhay, sa paligid natin, sa relationships natin, sa sarili, meron tayong Diyos na hindi nagpabago. At sa kanyang pagiging eternal ay may katiyakan tayo na we can hold on to Him because He is the same God forever. Last teaching is, God exists both outside and inside of time. Si Lord ay hindi lang basta hindi bound sa time. Siya mismo ang lumikha ng time. Ibig sabihin, nasa labas siya ng oras. Pero ang amazing part is, kahit eternal siya at hindi kailangan sumunod sa timeline natin, pinili pa rin niyang pumasok sa kasaysayan natin. Through Jesus, dumating siya dito sa earth, ipinanganak siya, lumaki, namuhay at namatay para sa atin. Sa simpleng salita, he, he entered time just to save us. Last teaching is, God gives us the life of Christ, our eternal life. At dahil eternal si God, eternal din ang buhay na ibinibigay niya. Hindi lang ito basta buhay na mahaba, kundi buhay na may kabuluhan. Kapag tinanggap na natin si Jesus ay bilang isang ating tagapagligtas, ay hindi lang tayo ang nililinis sa kasalanan. Binibigyan din niya tayo ng eternal life. Yun yung uri ng buhay na hindi napuputol, hindi nawawala at hindi nauubos. Ibig sabihin, kahit matapos ang buhay natin dito sa lupa, may panibagong simula na kasama siya, walang hanggan, puno ng kapayapaan at nasa presensya ng Diyos. Yun lamang po.